Alam ni Mara na may nakatingin. Ipinaparamdam ng kanyang pakiramdam na may mga matang nakapako sa kanya mula sa pintuan. Sa halip na magmadaling magsuot muli ng uniforme o magtago sa sulok, pinili niyang manatili. Sa isip niya, ito na marahil ang tanging pagkakataon. Ilang sandali pa, dahan-dahang itinulak ni Gabriel ang pinto hanggang sa tuluyan na itong bumukas. Sa gitna ng katahimikan ng banyo, sa pagitan ng amoy ng panlinis at pagod, niyakap nila ang isa't isa. Nang hinalikan siya ni Gabriel, ibinigay ni Mara ang lahat, hindi lamang dahil sa atraksyon, kundi dahil sa pag-asa na sa wakas ay mayroon na siyang sandigan. Paano kung ang bawat galaw mo ay binabantayan, bawat suot mo ay pinupuna, at bawat hininga mo ay tila may kamalian? Paano kung ang tanging nais mo lang ay magtrabaho ng maayos, ngunit ang simpleng kaginhawaan ay ipinagkakait pa sa iyo? Handa ka bang tiisin ang lahat, kahit na ang iyong dangal ay unti-unti nang nilalabanan ng takot na mapauwi ng walang dala? Sa loob ng 2 taon sa Hong Kong, naging pangalawang tahanan na ni Mara ang malaki at magarang bahay ng mga Wong. Ngunit hindi kailanman naging payapa ang kanyang pananatili roon. Sanay siya sa hirap, sanay sa pagod, ngunit hindi siya sanay sa sobrang higpit at walang katapusang paghihigpit ng kanyang among babae na si Mrs. Eliza Wong. Ang pinakamadalas na pinag-aawayan nila ay ang uniforme. Para kay Mara, ang mahabang damit na uniforme ay parang pambibigat sa kanya. Mainit, mabilis mabasa ng pawis at tubig, at sagabal sa bawat galaw, lalo na kapag naglilinis siya ng banyo o naglalaba. Ilang beses na niyang ipinaliwanag nang may paggalang na kung papayagan sana siyang magsuot ng simpleng sando at maikling shorts, mas magiging mabilis at maayos ang kanyang trabaho. Ngunit sa bawat paliwanag na iyon, lalo lamang nagagalit si Mrs. Wong. Dito sa bahay na ito, ang utos ay batas, sigaw nito sa kanya minsan. Ikaw ay katulong, hindi ka pwedeng magdamit na parang nasa palengke lang. Kapag hindi mo sinunod, huwag kang magtaka kung ipapauwi kita agad sa Pilipinas. Sa bawat banta ng deportasyon, nanginginig ang buong pagkatao ni Mara. Ang pangarap niyang makatulong sa pamilya, ang pangakong ibibigay niya ang lahat para sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid, lahat iyon ay nakasalalay sa pananatili niya roon. Kaya't kahit na parang tinutunaw siya ng init, kahit na hirap siya sa bawat hakbang, pinipilit niyang isuot ang uniforme. Ngunit ibang-iba ang trato sa kanya ni Mr. Gabriel Wong. Tahimik, maunawain, at hindi kailanman nagtaas ng boses. Madalas ay naririnig niya itong sinasabihan ng asawa, "Hayaan mo na siya, Eliza. Wala namang ibang tao sa bahay. Ang mahalaga ay nagagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Huwag na nating pahirapan ng labis." Ngunit tila lalong nagiging dahilan iyon upang lalong magalit si Mrs. Wong kay Mara. Sa isip ng may bahay, sinusuhulan o niloloko daw ng dalaga ang asawa nito, kaya't lalo nitong binabantayan ang bawat galaw ni Mara, lalo kapag nasa bahay si Gabriel. Isang hapon, may mga bisitang dumating, mga kamag-anak ng mga Wong. Sa kanyang pagmamadali at pag-iingat na hindi magkamali, nakalimutan ni Mara na isuot muli ang maayos na uniforme matapos maglaba. Nang makita siya ni Mrs. Wong na nakasuot lang ng simpleng sando at shorts habang naglilinis ng pasilyo, agad itong sumabog sa galit sa harap ng lahat. "Wala ka talagang modo, walang utang na loob!" Sigaw nito sabay hatak sa buhok ni Mara at tulak sa kanya ng malakas. "Pinapakain kita, pinapatira, at ganito ang isusuot mo. Nakakahiya ka." Napaupo si Mara sa sahig, puno ng hiya at sakit. Akala niya ay wala nang magtatanggol sa kanya. Ngunit biglang lumapit si Gabriel at hinarang ang asawa. "Tama na, Eliza. Sobra na ang ginagawa mo. Tao rin siya, hindi hayop na pwedeng saktan mo kahit kailan mo gusto." Sa unang pagkakataon, narinig ni Mara ang matigas na boses ng kanyang among lalaki. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito habang tinutulungan siyang tumayo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang proteksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat upang baguhin ang lahat. Ang takot na ma-deport ay laging nakaaligid sa kanya. At alam niyang sa huli, ang asawa pa rin ang may hawak ng kanyang kapalaran. Magbabago ba ang trato ni Mrs. Wong matapos ang pangyayaring iyon?
o lalo lamang gagamitin ni Mara ang kanyang pagiging marikit upang makamit ang proteksyon na kailangan niya. Mula noong araw, nasaktan siya ni Mrs. Eliza Wong sa harap ng mga bisita at ipagtanggol siya ni Mr. Gabriel Wong. Tila nagbago ang pananaw ni Mara sa lahat ng bagay. Kung dati ay pilit niyang ipinaglalaban ang kanyang kaginhawaan sa pamamagitan ng paliwanag at pakiusap, ngayon ay pinili na niyang yumuko at sumunod sa lahat ng nais ng kanyang among babae. Araw-araw, bago pa man sumikat ang araw, maayos na niyang isinusuot ang mahaba at makapal na uniforme. Kahit na sa bawat galaw niya ay dumadaloy ang pawis sa kanyang likod, kahit na madalas itong kumakapit sa kanyang balat kapag nababasa ng tubig habang naglilinis, hindi na siya nagrereklamo. Hindi na siya nagsasalita. Ang tanging nasa isip niya ay ang pangakong binitawan niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang hindi siya mapauwi ng walang dala, na kahit anong hirap ay kakayanin niya para sa kanyang pamilyang naghihintay sa Pilipinas. Nakikita ito ni Gabriel. Sa bawat pagkakataong nakikita niya ang dalaga na abala sa paglilinis, sa bawat oras na nakikita nito ang pagtuyo ng pawis sa noo ni Mara, habang nakasuot ng damit na hindi angkop sa init ng panahon, lalo lamang lumalim ang paghanga at awa na nararamdaman niya. Hindi niya maipaliwanag kung kailan nagsimula ang lahat. Marahil noong una pa itong dumating, mabait, magalang at may kakaibang kinang sa mga mata sa kabila ng pagod. O marahil noong mga panahong ipinagtatanggol niya ito sa asawa. Ang tanging alam niya ay sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang napagtanto na ang pagsasama nila ni Eliza ay naging walang kulay at puno ng sigawan, habang ang presensya lamang ni Mara ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanya. Isang araw, maagang umalis ang mag-asawa. Sinabi ni Eliza na dadalawin nito ang kamag-anak sa kabilang dako ng lungsod at baka maghapon silang wala. Kaya't nang makaalis sila, bumalik si Mara sa kanyang mga gawain. Mabilis niyang natapos ang paglalaba, pagwawalis at pag-aayos ng mga silid. Nang dumating siya sa huling gawain, ang paglilinis ng banyo, na laging pinakamahirap at pinakamapawis na bahagi ng trabaho, nararamdaman niyang parang hindi na niya kaya ang init. Halos nalulunod na siya sa pawis, at ang uniforme ay dumikit na sa kanyang katawan, dahilan upang mahirapan siyang kumilos ng maayos. Tumingin siya sa orasan. Sigurado siyang wala pa ang mga amo. Wala namang ibang tao sa loob ng bahay. Sa pag-aalinlangan, mabilis siyang pumasok sa kanyang maliit na silid at nagpalit. Isinuot niya ang lumang puting sando at maikling maong shorts na itinatago niya sa ilalim ng kanyang mga damit. Mga damit na nagpapaalala sa kanya ng simpleng buhay sa probinsya. Sa sandaling isinuot niya ito, tila nabawasan ang bigat na pasan niya sa mahabang panahon. Nakahinga siya ng malalim at mabilis na bumalik sa banyo upang tapusin ang gawain ng may sigla at ginhawa. Hindi niya alam na sa pagmamadali ni Gabriel na kunin ang kanyang naiwang pitaka. Bumalik ito ng tahimik sa bahay. Hindi nito ginawang ingay ang pagbukas ng pinto at dahan-dahang naglakad ito sa pasilyo. Nang dumaan ito sa tapat ng banyo na nakabukas ng bahagya, napahinto ito. Nakita niya si Mara. Hindi sa anyong katulong na laging nakayuko at takot, kundi bilang isang babaeng malaya at puno ng buhay. Ang simpleng kasuotan ay nagpapakita ng likas na ganda at hugis ng katawan nito na matagal na niyang hindi lubos na napapansin. Nakita niya kung paano ito gumalaw ng mabilis at maingat. Kung paano kumislap ang balat nito sa liwanag ng ilaw dahil sa pawis. At naramdaman niya ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso na akala niya ay hindi na muling gigising pa. Alam ni Mara na may nakatingin. Ipinaparamdam ng kanyang pakiramdam na may mga matang nakapako sa kanya mula sa pintuan. Sa halip na magmadaling magsuot muli ng uniforme o magtago sa sulok, pinili niyang manatili. Sa isip niya, ito na marahil ang tanging pagkakataon. Kung talagang may pagtingin sa kanya ang lalaking iyon, kung talagang may kakampi siya sa loob ng bahay na yon, kailangan niyang ipakita ang kanyang sarili. Hindi bilang sunod-sunurang katulong, kundi bilang isang babaeng may halaga at damdamin. Kaya't dahan-dahan niyang binago ang kanyang galaw. Mas maingat, mas buo ang bawat kilos, at tila ipinaparamdam nito sa nakamasid na handa siyang ipakita ang lahat kung ito ang magiging susi sa kanyang kaligtasan.
Ilang sandali pa, dahan-dahang itinulak ni Gabriel ang pinto hanggang sa tuluyan na itong bumukas. Pumasok ito nang walang ingay. Ang mga mata ay nakapako lamang kay Mara. Walang galit, walang paninisi. Tanging paghanga at pagnanais na matagal na niyang itinatago sa loob ng kanyang sarili. Alam mo bang nandito ako? Tanong nito sa mababa at garalgal na tinig. Tumingin si Mara ng diretso sa mga mata nito. Hindi na nagbaba ng tingin gaya ng dati. Opo, alam ko po. At alam ko rin po na matagal na ninyong pinagmamasdan ako. Alam ko po na hindi lang basta pagtingin ang nararamdaman ninyo. Sa mga salitang iyon, tila bumigay ang lahat ng pader na naghihiwalay sa kanila. Lumapit si Gabriel at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Mara. Ikinumpisal nito na sa mahabang panahon, ito na ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may halaga siya. Ikinumpisal nito na matagal na siyang nahuhulog sa dalaga, sa kanyang katapatan, at sa kanyang kagandahang hindi na matago ng kahit anong uniforme o takot. Sa gitna ng katahimikan ng banyo, sa pagitan ng amoy ng panlinis at pagod, niyakap nila ang isa't isa. Nang hinalikan siya ni Gabriel, ibinigay ni Mara ang lahat, hindi lamang dahil sa atraksyon, kundi dahil sa pag-asa na sa wakas, ay mayroon na siyang sandigan. Sa sandaling iyon, alam nilang pareho na ang kanilang ginawa ay mali sa paningin ng iba. Ngunit para sa kanilang mga pusong matagal nang naghahanap ng pag-unawa, ito ang tila tamang bagay na nangyari sa maling panahon. Magiging sapat ba ang pagmamahalan nila upang harapin ang galit na tiyak na darating? O ang lihim na ito ang magiging dahilan ng tuluyang pagkasira ng lahat? Mula noong gabing iyon, tila nagkaroon ng bagong kulay at bigat ang bawat sandali sa loob ng bahay ni na Gabriel. Ang dating takot at pag-iisa na nararamdaman ni Mara ay napalitan ng halo-halong pag-asa at pangamba. Sa tuwing magkikita sila ng palihim, nararamdaman niyang mayroon na siyang kakampi. Mayroon ng taong nakakakilala sa kanya hindi lamang bilang isang katulong, kundi bilang isang babaeng may damdamin at halaga. Ngunit sa kabila ng init ng kanilang pagmamahalan, alam nilang pareho na ang bawat hakbang ay nasa ibabaw ng manipis na yelo. Isang maling galaw, isang maling oras, at ang lahat ay maaaring gumuho sa isang iglap. Sa harap ni Mrs. Eliza Wong, nagpapatuloy pa rin ang pagpapanggap. Si Mara ay nananatiling masunurin, tahimik at laging nakayuko. Isinusuot pa rin niya ang uniforme kahit na hirap siya at iniiwasan niyang magkaroon ng anumang dahilan upang magalit ang may bahay. Si Gabriel naman ay pilit na ibinabalik ang dating kilos, malamig at formal sa harap ng asawa, bagaman hindi na niya kayang itago ang panlalamig nito sa tuwing pinapagalitan o sinasaktan nito si Mara. Ilang linggo ang lumipas at unti-unti nang lumalakas ang hinala ni Eliza. Napapansin niyang mas madalas nang umuwi nang maaga si Gabriel, mas madalas na itong nagtatanong kung nasaan ang katulong. At may kakaibang liwanag sa mga mata nito tuwing nagkakasalubong sila ni Mara nang hindi sinasadya. Lalo nitong hinigpitan ang pagbabantay. Bawat sulok ng bahay ay tinitingnan. Bawat oras ng pagpasok at paglabas ay binibilang at bawat salitang binitawan ay sinusuri. Isang umaga, maagang nagising si Mara upang linisin ang banyo bago pa man gumising ang mga amo. Dahil malamig pa ang simoy ng hangin at wala pang tao sa paligid, muli niyang isinuot ang simpleng sando at shorts. Alam niyang mag-iingat siya at babalik din agad sa uniforme bago pa man may makakita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya alam na nagising na pala si Gabriel. Narinig nito ang pagbukas ng pinto ng banyo at hindi nito napigilan ang sarili na sumunod. Sa loob ng ilang sandali, nandoon silang dalawa, magkatabi, magkahawak ang kamay at nagpapalitan ng mga tinging puno ng pagmamahal at pangamba. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan nila ang lahat ng panganib. Ngunit ang tadhana ay may ibang nakalaan. Hindi nila alam na nagising din si Eliza at narinig nito ang bulungan sa loob ng banyo. Dahan-dahan itong lumapit at sa isang iglap itinulak nito ng malakas ang pinto. Sa pagbukas ng pinto, tumigil ang mundo ng lahat. Nakita ni Eliza ang lahat, ang ayos ng damit ni Mara, ang hawak ng kamay ng asawa, at ang takot sa kanilang mga mata na tila nahuling nagnanakaw.
Sa paligid ay may mga gamit na nakakalat, may bakas ng pagmamadali, at may katahimikang nagpapahiwatig ng lihim na matagal nang itinatago. Kaya pala, garalgal na bulong ni Eliza bago sumabog sa galit. Kaya pala, lagi kang nasa panig niya. Kaya pala ayaw mo siyang pagalitan. Kaya pala ayaw niyang sumunod sa mga utos ko. Mayroon na palang nanggagalingan sa inyong dalawa. Hindi makapagsalita si Mara. Ang lahat ng pag-iingat, ang lahat ng pagtatago, at ang lahat ng pagsisikap na manatili sa tamang landas ay nawala sa isang iglap. Ang takot na mapauwi na dati ay nasa likuran na lamang ng isip niya. Ngayon ay nasa harap na niya, buhay na buhay at handang lumamon sa kanya. Tumingin siya kay Gabriel, umaasang magtatanggol pa rin ito. Ngunit nakita niyang nababalot din ito ng pagkagulat at hiya. Alam nilang pareho na ang oras ng paglilihim ay tapos na. Ano ang magiging desisyon ni Gabriel sa gitna ng sigalot? Papanigan ba niya ang asawang matagal na niyang kasama o ipaglalaban niya ang babaeng nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal? At ano ang parusang nakalaan para kay Mara na nakasalalay na ang kinabukasan sa kamay ng galit na may bahay? Sa loob ng ilang sandali matapos mabuksan ng pinto, tila tumigil ang ikot ng mundo sa loob ng banyo. Ang bawat hininga ay parang humahapdi sa dibdib. At ang katahimikang sumunod ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigawan na narinig nila noon. Si Mrs. Eliza Wong ay nakatayo sa pintuan, nanginginig ang buong katawan sa halo-halong galit, sakit at pagkadismaya. Ang kanyang mga mata ay nakapalitada sa dalawang taong pinagkatiwalaan niya, ang asawang sinumpaan niya, at ang babaeng kanyang inalagaan at pinakain. "Magsalita kayo!" Sigaw nito sa wakas, na parang pinupunit ang kanyang sariling lalamunan. "Wala ba kayong sasabihin? Kaya pala ang lahat ng pagbabago sa iyo, Gabriel. Kaya pala hindi mo na ako mapansin dahil sa kanya, sa isang katulong." Hindi makatingin ng diretso si Gabriel. Ang hiya at takot ay bumalot sa kanya. Sa sandaling iyon, ang tapang na ipinakita niya noon ay tila naglaho na parang bula. Nais niyang magsalita, nais niyang ipaliwanag, ngunit ang bigat ng kasalanan ay nakaupo sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Mara at doon niya nakita ang luha at takot sa mga mata ng dalaga. Takot na hindi lang para sa sarili, kundi para sa pangarap na maiuwi sa pamilya. "Eliza," garalgal na sambit ni Gabriel, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin. "Huwag kang magsalita," sigaw ni Eliza sabay turo kay Mara. "Ikaw, isinakripisyo ko ang lahat para sa inyo. Binigyan kita ng trabaho, tirahan at pagkain habang libo-libo ang naghihintay sa Pilipinas. At ito ang isusukli mo? Aagawin mo ang asawa ko?" Lumapit si Eliza at hinablot ang braso ni Mara ng napakalakas. Napadaing ang dalaga sa sakit, ngunit hindi siya lumaban. Alam niyang wala siyang karapatang lumaban. Alam niyang sa sandaling iyon, siya ang may sala sa paningin ng batas at ng tahanang iyon. "Umalis ka. Ipinapauwi na kita ngayon din. Hindi ka nahahakbang pa sa labas ng pintong ito bago ka maipadala pabalik sa bansa ninyo," sigaw ni Eliza. "Ipapadeport kita at sisiguraduhin kong walang ibang magbibigay sa iyo ng trabaho dito." Sa bawat salitang binitawan ng may bahay, tila tinutusok ng karayom ang puso ni Mara. Ang pangarap na maiahon ng pamilya, ang pangakong makapagpapatapos ng pag-aaral sa mga kapatid, ang lahat ng paghihirap at pagtitiis, lahat iyon ay maglalaho na parang usok. Tumingin siya muli kay Gabriel, umaasang kahit sa huling sandali ay magsasalita ito, hahawak sa kanya at sasabihin hindi niya ito hahayaang umalis ng ganoon na lamang. Ngunit nanatiling nakayuko ang lalaki, ang takot sa asawa, sa sasabihin ng ibang tao, at sa kahihinatnan ng kanilang ginawa ay naging mas malakas kaysa sa pangakong binitawan nila. Sa loob ng sumunod na ilang oras, mabilis ang naging pangyayari. Ipinapunta ni Eliza ang mga kinauukulan at tinutusan na ihanda ang lahat para sa agarang pag-uwi ni Mara. Walang natira sa dalaga kundi ang kanyang mga damit at ang pira-pirasong perang naipon niya. Hindi siya pinayagang magpaalam ng maayos, hindi pinayagang magpasalamat, at lalong hindi pinayagang makausap pa si Gabriel. Nang itaboy siya palabas ng bahay,
Tumigil siya sandali at lumingon sa bintana ng silid ng mga amo. Doon, sa likod ng kurtina, nakita niya ang anino ng lalaking minahal niya. Alam niyang nakatingin ito, alam niyang nasasaktan din ito. Ngunit kung bakit hindi ito lumabas, kung bakit hindi ito humadlang, hindi na niya alam. Ang tanging alam niya ay ang bigat ng pagkatalo at ang sakit ng pag-iwan sa lugar na naging saksi sa kanyang pagdurusa at panandali ang kaligayahan. Dinala siya sa airport sa ilalim ng pagbabantay, walang kibo, luhaan at puno ng pangungulila. Habang hinihintay ang oras ng kanyang lipad, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga pangako at halik sa loob ng banyo. Akala niya ay nahanap na niya ang kakampi, ngunit sa huli, siya pa rin ang iniwan sa gitna ng laban. Tatanggapin na ba ni Mara ang kanyang kapalaran at uuwi ng luhaan? O may gagawin pa bang hakbang si Gabriel na magbabago sa takbo ng lahat? At darating pa ba ito sa oras bago tuluyang lumipad palayo ang babaeng minamahal? Nang sumara ang pinto sa likuran ni Mara at mawala na ang kanyang anino sa tanawin, doon pa lamang tila nagising si Gabriel mula sa matagal na pagkakatulog. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay parang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya kay Eliza at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang kanyang asawa kundi ang pader na humaharang sa kanyang kalayaan at tunay na kaligayahan. Nakita niya ang takot, ang paghihigpit at ang kawalan ng pag-unawa na matagal na niyang tinitiis at pinagtataguan. Bakit hindi mo siya pinigilan? Garalgal na tanong ni Gabriel. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at pagsisisi. Bakit hinayaan mong mangyari ito? Napatingin si Eliza, nagulat sa biglaang pagbabago ng tono ng asawa. Ako pa ang tatanungin mo? Siya ang pumasok sa pamilya natin. Siya ang sumira sa atin. Dapat matuwa ka nga at wala na siya. Umiling si Gabriel. Ang luha ay unti-unting tumutulo sa kanyang mga mata. Mga luhang matagal na niyang pinigil. Hindi mo naiintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Siya lang ang nagparamdam sa akin na buhay pa ako. Siya lang ang nagparamdam sa akin na may halaga pa ako bilang tao. At hinayaan ko lang siyang umalis dahil sa takot, dahil sa kahihiyan. Ngunit ngayong wala na siya, alam kong mas malaki ang matatalo ko kaysa sa anumang sasabihin ng ibang tao. Hindi na naghintay ng sagot si Gabriel. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at susi. Kahit na sumisigaw pa si Eliza sa kanyang likuran, tumakbo siya palabas ng bahay, pumasok sa kanyang sasakyan, at itinakbo ito ng mabilis patungo sa paliparan. Sa bawat sandali ng pagmamaneho, tila binibilang niya ang bawat segundo na nawawala sa kanila. Ang mga pangako, ang mga yakap, at ang mga sandaling magkasama sila sa loob ng banyo. Lahat iyon ay umuulit sa kanyang isipan, nagpapaalala sa kanya na hindi pwedeng magtapos ang lahat ng ganoon na lamang. Habang nasa paliparan naman si Mara, nakaupo siya sa isang sulok. Hawak ang kanyang maliit na bag at ang pusong durog na durog. Tinitingnan niya ang mga kasamahan niyang OFW na paalis at pauwi. At naiisip niya kung paano siya haharap sa kanyang pamilya. Paano niya sasabihin na nabigo siya? Paano niya sasabihin na ang lahat ng paghihirap ay nauwi sa isang malaking pagkakamali at pagkatalo? Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na mali ang kanilang ginawa, na hindi dapat mangyari iyon. Ngunit hindi niya rin maikaila na sa maikling panahon na iyon, naramdaman niyang siya ay espesyal at minahal ng totoo. Nang tawagin na ang kanyang lipad, dahan-dahan siyang tumayo, huling tingin sa paligid, umaasang kahit sa huling sandali ay may magbabago pa. Ngunit wala nang darating. Humakbang siya patungo sa pasukan. Ang bawat hakbang ay parang pag-iwan sa huling bahagi ng kanyang pag-asa. Samantala, halos hindi na makahinga si Gabriel sa pagmamadali. Nang marating niya ang paliparan, mabilis siyang tumakbo papasok. Tinanong ang mga tauhan kung nandoon pa ba ang babaeng pauwi sa Pilipinas. Halos wala na siyang maintindihan sa sinasabi ng mga ito, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa makita niya ang anino ni Mara na papasok na sa tulay patungo sa eroplano. Mara, sigaw niya sa buong lakas ng kanyang boses na parang tinatawag ang buong mundo. Huwag kang umalis, huwag. Sa sigaw na iyon, napahinto si Mara. Dahan-dahan siyang lumingon.
At doon sa malayo, nakita niya si Gabriel na tumatakbo papalapit. Hinihingal, puno ng luha at tila handang gawin ang lahat upang siya ay maabutan. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng lakas na akala niya ay nawala na. Maaabutan pa ba ni Gabriel si Mara bago ito tuluyang makapasok sa eroplano? At kung magkita man sila sa huling pagkakataon, ano ang sasabihin ng lalaki na magbabago sa takbo ng kanilang kapalaran? Handa ba siyang iwan ang lahat para sa babaeng minamahal? Sa gitna ng ingay, tawag ng mga pasahero at pagmamadali sa loob ng paliparan, tila tumigil ang mundo nang magtama ang kanilang mga mata. Si Mara ay nakatayo sa tapat ng pintong patungo sa eroplano. Hawak ang kanyang maliit na bag na tila buong buhay niya na nakapaloob doon. Si Gabriel naman ay humihingal, pawisan at puno ng luha ang mga mata. Mga luhang hindi na niya pinigilan sa harap ng ibang tao. Ang bawat hakbang niya papalapit ay tila pasan ng buong bigat ng kanyang pagsisisi, takot at wagas na pagmamahal na matagal na niyang itinatago. Nang makalapit ito sapat upang marinig ng dalaga ang kanyang boses, agad niyang hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Mara. Nanginginig ang kanyang mga daliri at ang kanyang tinig ay basag sa emosyon. "Huwag kang umalis. Pakiusap. Huwag mong ituloy ito. Alam kong huli na ako. Alam kong noong kailangan mo ako, nagkulang ako. Natakot ako sa sasabihin ng iba, natakot ako sa pagbabago. Pero noong nakita kitang tinutulak palabas ng bahay, noong naramdaman kong mawawala ka na, doon ko lang napagtanto na wala nang ibang bagay na mahalaga pa sa akin kundi ikaw." Napatingin si Mara sa kanya at ang mga luhang matagal na niyang pinigil ay biglang bumuhos. "Pero Gabriel, may asawa ka, nangako ka sa kanya, at ako ay katulong lamang. Wala akong karapatang sirain ang pamilya ninyo. Paano tayo magiging tama kung sa simula pa lang ay mali na ang ating pinagsamahan?" Umiling si Gabriel at sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng may buong paninindigan at tapang. Walang tama sa pagsasamang puro takot at paghihigpit. Matagal na kaming hiwalay ng puso ni Eliza. Kahit na nasa iisang bahay kami, ikaw ang nagbukas sa akin sa katotohanan na hindi ko kayang manatili sa ganitong buhay. At ngayon, handa akong harapin ang lahat. Ang galit niya, ang sasabihin ng mga kamag-anak, ang hiwalayan. Handa akong harapin ang lahat ng iyon. Basta't huwag mo lang akong iwan. Pakasalan mo ako. Uuwi tayo sa Pilipinas o manatili dito. Basta't kasama kita. Handa akong simulan ang lahat muli kasama ka. Sa mga salitang iyon, tila nabasag ang lahat ng pader na humaharang sa kanilang pagitan. Ang takot ni Mara na mapauwi ng luhaan ay napalitan ng halo-halong takot at pag-asa. Alam niyang hindi ito madali, alam niyang marami silang pagdadaanan, ngunit alam din niyang totoo ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Sa huli, tumango siya at niyakap ang lalaking handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Sa gitna ng paliparan, sa harap ng mga taong hindi nila kilala, ibinigay nila ang isa't isa sa pangakong hindi na muling maghihiwalay. Nang araw ding iyon, hinarap ni Gabriel si Eliza. Walang itinago, walang dahilan na ginawa. Inamin nito na hindi na siya masaya, na hindi na tama ang kanilang pagsasama at natagpuan niya ang tunay na pagmamahal kay Mara. Masakit man para sa lahat. Masakit man tanggapin ni Eliza na ang lahat ng kanyang paghihirap at paghihigpit ay nauwi sa paglayo ng asawa. Tinanggap na rin ito ang katotohanan. Ang paghihigpit at pilit na paghawak sa isang bagay na hindi na para sa iyo ay lalo lamang nagpapalayo rito. Lumipas ang ilang buwan at naging taon. Hindi naging madali ang naging simula nila. Maraming usap-usapan, maraming pagsubok sa batas at sa lipunan, at maraming araw ng pag-aayos ng sarili at buhay. Ngunit sa bawat pagsubok na dumarating, lalo lamang tumitibay ang kanilang samahan. Si Gabriel ay naging mas mapagmahal, mas maunawain, at natutong rumespeto sa damdamin ng iba. Si Mara naman ay hindi na natatakot magsuot ng kung ano ang komportable sa kanya, hindi na natatakot magsalita, at natutunan niyang may halaga siya higit pa sa pagiging katulong. Sa huli, ang kwento nila ay hindi lamang tungkol sa bawal na pag-ibig.
Ito ay tungkol sa paghahanap ng kalayaan, sa pagiging totoo sa sarili, at sa katotohanang minsan ay kailangan mong bitawan ng mga bagay na akala mo ay mahalaga upang makuha mo ang tunay na nagpapasaya sa iyo. Ang babaeng akala ng lahat ay mapapauwi ng luhaan. Siya na ngayon ang naging tahanan ng lalaking matagal ding nawala sa sarili. Wakas.